Kumusta? Heto naman tayo para sa isang masusing paghimay. Ang pag-uusapan natin ngayon, isang proseso ito na baka pamilyar ka o nakita mo na sa iba. Paano nga ba yung isang maliit, informal na grupo, halimbawa Bible study, nagiging isang ganap na kinikilalang simbahan o iglesia? Meron tayong mga material na sinuri, mga sulatin na tumatalakay dito sa paglalakbay na ito gamit yung mga gabay mula sa Biblia at saka mga tunay na karanasan. At ang misyon natin, simple lang, bigyan ka ng mas malinaw na pag-unawa. Bakit ba kailangan tong pagbabago na to? Ano ba sabi ng kasulatan? At ano yung mga konkretong hakbang? Gusto namin maging kapakipakinabang talaga to sa'yo. Simulan natin siguro sa tanong na to. Maraming grupo, di ba, nagsisimula ng masaya, close-knit, magkakalapit. Pero bakit yung iba parang, wow, lumalago, nagiging maimpluwensya talaga, habang yung iba naman parang naiiwan dun sa simula? Mukhang hindi lang ito usapin ng dami ng tao, no? May kinalaman daw ito sa pagkakakilanlan at pagkakaroon ng tamang balangkas or structure. Okay, sige. Unahin natin yung pinakasimula, yung tinatawag na binhi or seed stage. Dito raw nagsisimula ang lahat Sa fellowship, sa simpleng pagsasama. Naalala ko tuloy yung Gawa 2, di ba? Yung 42 hanggang 47, mga unang mananampalataya. Nagtitipon lang sa bahay-bahay, nagsasalo-salo, nananalangin, nag-aaral. Simple lang talaga. Walang formal na structure. Oh, ang ganda nung analogy sa isang source natin. Para daw itong hurno or crucible, sa init nung pagsasamahan na yun, dun mismo nahuhubog yung mga kailangang katangian. Pagpapakumbaba, paglilingkod sa kapwa, tiwala, at saka yung, alam mo yun, yung sama-samang pagdiscern ng kalooban ng Diyos. Ang critical dito at talagang binibigyang diin, dapat mauna yung community, yung relasyon, bago pa man yung anumang formal na struktura. Kasi kung wala yung matibay na pundasyon na yon, yung espiritual na lalim, yung itatayong simbahan, baka maging organisasyon lang na walang buhay, hungkag. Oo nga, no? Makes sense. Parang hindi mo pwedeng itayo yung pader kung wala pang laman sa loob, kumbaga. May paalala nga galing dun sa mga material. Magsimula ng maliit, okay lang yon, pero dapat may malinaw na layunin. Ang focus daw dapat sa pagpapalalim ng tiwala at sa kanong espiritual na buhay. Kasi yun yung mga ugat na magpapatibay sa paglago mamaya. Huwag magmadali, palalimin muna. Okay, so establish na yung fellowship, matibay na yung pundasyon. Pero hindi pala dapat doon lang magtatapos. Nabanggit sa mga binasa natin yung konsepto ng banal na pagkabalisa o holy discontent. Parang may bumubulong sa grupo, isang pakiramdam na, teka, parang may mas malaki pang pinapagawa ang Diyos, isang misyon na mas malawak pa. Ama. At mahalagang linawin to, hindi ito yung parang ambisyon lang para lumaki o sumikat. Dapat nakaugat ito sa pakiramdam ng stewardship, pagiging katiwala na may mga kaloob at potensyal yung grupo na kailangang gamitin para sa mas malawak na layunin ng Diyos. Magandang example yung nasa Gawa 13, yung iglesia sa Antioch. Aktibo na sila, may mga leader na, pero yung banal na espiritu mismo, siya yung nagsabi, ibukod ninyo para sa akin sina Bernabe at Saulo. Galing talaga sa Diyos yung direction, hindi lang dahil gusto lang ng mga tao. Naiinip na yung grupo? At dyan madalas nagkakaroon ng tension, di ba? Kasi paano mo i-maintain yung init at lapit ng maliit na grupo habang tumutugon ka sa mas malaking tawag? Yung kahandaan na harapin yung tension na yan ng may panalangin at katapatan, yun daw ang isang sign ng spiritual maturity ng community. At yung holy discontent na yon, hindi siya reklamo laban sa grupo, kundi parang pagkilala na, okay, may maganda tayong ginagawa, pero teka, parang may higit pa tayong dapat abutin para sa kaharian. Naintindihan ko. So, kapag nararamdaman na yon, malinaw na yung direksyon, dito na ngayon papasok yung pangangailangan for structure, kaayusan. Ito yung medyo, alam mo yon, kinatatakutan ng iba Baka dong maging masyadong formal, masyadong corporate. Yun nga, madalas yun yung takot.
Pero ang pagtingin dito ng mga sinulat, yung structure, hindi siya para patayin yung sigla, kundi para maging daluyan nito, para masuportahan, magabayan yung energy ng grupo, para mas efektibo nilang magawa yung misyon. Parang trellis sa halaman, di ba? Tinutulungan lang lumago ng maayos. At meron tayong mga patterns, mga blueprints na makikita sa Biblia. Ano yung mga ah, pangunahing bahagi ng blueprint na yan na nabanggit? Unang-una, yung pamumuno, leadership. Diyan pumapasok yung konsepto ng mga elder o tagapangasiwa, pastor, at saka mga deacon, lingkod. Makikita natin yan lalo na sa 1 Timoteo 3 at Tito 1. Yung pagkakaroon ng formal na liderato para yan sa accountability, sa pangangalaga sa doktrina at sa mga tao, at para masiguro yung continuity ng gawain. Pero ang diin lagi dapat yung mga leader na ito sobok na, nakaugat na sa community, hindi basta dinampot lang. Okay, leadership, malinaw. Ano pa? Pangalawa, doktrina at disiplina. Napaka-importante nito, kailangan ng malinaw na pagkaunawa at paninindigan sa mga core truths ng Ebanghelyo. Ito yung anchor ng grupo Nakita natin kung gaano to kahalaga dun sa issue ng mga hentil sa mga Gawa 15, di ba? At sa pagtatanggol ni Pablo sa tunay na Ebanghelyo sa Galacia. Yung structure, kasama yung malinaw na turo, yun yung nagbabantay laban sa paglihis. Tama. At may pangatlo pa, di ba? Yung mga mismong gawain na ng simbahan. Oo, yun. Yung pagsamba at saka yung mga sakramento or ordinansa, yung binyag at banal na hapuran o Lord's Supper. Hindi na lang sila basta okasyon, nagiging opisyal na pagpapahayag ito ng identity ng community bilang katawan ni Kristo, bilang mga taong nasa ilalim ng bagong tipan. May kaayusan at kahulugan ito tulad ng paliwanag ni Pablo sa 1 Corinto 11. So, leadership, doctrine, at ordinances. Nabanggit mo yung Tito 1.5 kanina. Ano yung specific na context nun ulit? Ayun, yung sinabi ni Pablo kay Tito, iniwan kita sa Kreta para ayusin mo ang mga bagay na hindi pa maayos at magtalaga ka ng mga elders sa bawat bayan. Yung Kreta kasi noon kilala sa pagiging, alam mo na, medyo magulo. May mga challenges sa kultura. Tinawag pa nga ni Pablo yung mga taga-Kreta gamit yung sabi ng sarili nilang propeta na laging sinungaling, masasamang hayop, matatakaw na tamad. Grabe, no? Kaya napaka-critical na magkaroon ng maayos, mapagkakatiwala ang liderato doon para bantayan yung doktrina, pastulan yung mga tao, at magpatupad ng disiplina ng may pagmamahal. Pinapakita nito na yung structure at leadership, hindi sila luho Pangangailangan talaga sila para sa health ng church, lalo na sa mahihirap na lugar. Wow! Ang bigat pala ng role ng elders. At may binanggit din sa mga materials na yung mismong pagtatalaga ng elders, may simbolismo pala ito. Oo. Isa itong mahalagang parang milestone. Sinasabi doon na ito yung parang formal na pagdeklara na ang grupo ay hindi na lang basta-basta magkakasama, kundi isa ng covenanted body or isang katawan na may tipan sa Diyos at sa isa't isa na nasa ilalim ng pamumuno ni Kristo. Nagbibigay ito ng katatagan, ng identity at ng kahandaan para sa mas malawak na misyon. Okay, pag-usapan pa natin ng konti ang mga elders at deacons. Ano ba talaga yung pinagkaiba ng roles nila based sa mga nabasa natin? Kasi minsan, parang naghahalo Iba. Yung mga elder, presbyteros, episkopos, tagapangasiwa, pastor, sila yung mga pangunahing espiritual na pastol ng kawan. Ang focus nila, governance o pangangasiwa ng iglesia, pagtuturo ng salita ng Diyos, pagprotekta sa doktrina laban sa maling aral, at discipleship, yung paghubog sa mga mananampalataya. Sila yung may pananagutan sa pangkalahatang spiritual health ng church. Nasa 1 Pedro 5 at Efeso 4 yan. At yung mga qualifications, grabe. Sa 1 Timoteo 3 at Tito 1, halos lahat tungkol sa character talaga, no?
Eksakto, yun ang nakakagulat eh. Walang kapintasan, asawa ng isa lamang, mahinahon, mapagtimpi, kagalang-galang, mapagpatuloy, may kakayahang magturo, hindi lasenggo, hindi mapusok, kundi bayanad, hindi maibiging sa salapi, mahusay mamahala ng sariling pamilya. Napakalinaw na yung character at integrity yun ang pundasyon, bago pa man yung galing o karisma. Okay, so spiritual oversight and teaching ang elders. Paano naman ang mga deacon? Ang mga deacon naman, yung diakonos o lingkod, ang kanilang pangunahing role ay yung practical na paglilingkod, yung pag-aasikaso sa mga pangangailangan ng iglesia. Yung classic example, syempre yung mga gawa 6, pumili ng 7 para mga siwa sa pamamahagi ng pagkain sa mga byuda. Para yung mga apostol na parang elders noon, makapag-focus sa panalangin at ministeryo ng salita. So ang deacons, sila yung nasa Ministry of Mercy, practical administration, finances, logistics, facilities, yung pag-alaga sa mga may pisikal na pangangailangan. Malaki ang tulong nila sa pagpapanatili ng pagkakaisa kasi inaasikaso nila yung mga bagay na pwedeng pagmulan ng reklamo o hidwaan. At yung qualifications nila, meron ding emphasis sa character. Parang sa elders din, di ba? Oo, nasa 1 Timoteo 3 din, kailangan marangal, hindi dalawang salita, hindi mahilig sa alak o sakim, iniingatan ng hiwaga ng pananampalataya ng may malinis na buhi at dapat subok na muna. Pati nga yung mga asawa nila may qualifications din. Pinapakita nito na kahit yung practical na paglilingkod, kailangan pa rin ng malalim na spiritual maturity at integrity. Hindi siya basta trabaho lang. Ministeryo ito. Ang linaw ng roles. Ngayon, nabanggit mo kanina yung covenanted body. Ano naman itong konsepto ng church covenant o tipa ng iglesia na binibigyang diin din sa mga sulat? Bakit daw ito mahalaga? Ito. Napakahalaga nito. Yung Church Covenant, isa itong formal, madalas nakasulat na kasunduan ng mga miyembro sa isa't isa at sa Diyos. Sinasalamin nito yung konsepto ng tipan ng covenant sa buong Biblia, yung relasyon ng Diyos sa kanyang bayan. Hindi ito basta kontrata lang o listahan ng mga bawal. Ito ay isang espiritual na pangako. Nagpapatibay ito ng pagkakaisa, ng accountability sa isa't isa, at ng pag-ibig sa loob ng komunidad. Aha, so parang pandikit siya. Ganon. Ano yung mga specific na layunin o benefits nito? Ang ganda ng term na pandikit. Oo, parang ganun nga. Isa sa mga sinulat ni Lista yung ilang layunin. Una, nagbibigay ito ng pagkakaisa at kalinawan sa mga pinaniniwala, sa mga values ng grupo. Pangalawa, nagpapahayag ito ng pangako at pananagutan. Dinadala nito yung mga miyembro mula sa pagiging passive attendee tungo sa pagiging active participant na may malasakit talaga. Pangatlo, nagsisilbi itong gabay para sa espiritual na paghubog. Kasi may mga pangako doon kung paano tutulungan ang isa't isa na lumago kay Kristo. At pang-apat, nagiging pag-angkla ito sa kultura ng iglesia. Tinitiyak na nakasentro kay Kristo yung mga priorities. May mga examples pa nga ng phrases, mangangako kaming lalakad ng sama-sama sa pag-ibig Kristiyano, magbabantayan kami sa pananampalataya, susuportahan namin ang ministeryo ng iglesyang ito sa pamamagitan ng aming panalangin, presensya, kaloob at paglilingkod. Mga ganon? Parang ang bigat pakinggan nung commitment, na. Paano daw ito ipinapatupad para hindi maging, alam mo yun, legalistic o sa pilitan? Magandang tanong yan. Ang payo mula sa mga material. Una, gawing simple, biblical at nakasentro sa ebanghelyo yung mga salita. Iwasan yung mahabang listahan ng do's and don'ts. Pangalawa, pag-usapan ito ng husto bilang community bago i-adopt. Para may buy-in, may ownership ang lahat. Hindi dapat ito imposed lang ng leaders. Pangatlo, ipakilala ito bilang imbitasyon sa mas malalim na commitment, hindi bilang requirement na parang club membership lang. At pang-apat, dapat buhay ito. Binabalik-balikan, pinag-usapan, ginagamit na gabay sa buhay ng iglesia. Hindi lang isang dokumento na nakatago sa drawer.
Kapag ganito yung approach, nagiging powerful tool ito para hubugin ang isang grupo tungo sa isang tunay na katawan na may iisang puso't diwa. Okay, okay. So, meron ng fellowship, may tawag, may structure, leaders, doctrine, ordinances, at may covenant na nagbubuklod. Pero teka, hindi ba delikado yung mag-focus masyado sa structure, tapos makalimutan yung spontaneity, yung pagiging led by the Spirit? O kaya naman, yung kabaliktaran, sobrang Spirit-led daw, pero walang kaayusan, kaya ang gulo, walang marating. Yan. Yan mismo yung panganib na binabanggit, yung dalawang dulo, extremes. Pwedeng maging sobrang higpit ng estruktura, parang korporasyon na, malamig, walang buhay, puro rules. O kaya naman, sobrang luwag, walang clear direction, walang accountability, kaya limitado yung impact at hindi stable sa gitna ng mga hamon. Ang tawag dito sa mga binasa natin ay yung need for integrasyon, pagbabalanse. Paano daw maa-achieve yung tamang balanse na yan? Ano ang mga susi? May tatlong prinsipyo na lumutang mula sa sources. Una, spirit-led flexibility, yung kakayahang umangkop na pinapatnubayan pa rin ng espiritu. Kailangan pa ring manatili yung sensitivity sa guidance ng Holy Spirit, yung ability to adjust, hindi maging alipin sa mga nakagawi ang proseso lang. Pangalawa, covenantal commitment, yung pangakong nakabatay sa tipan. Ito yung nagbibigay ng katatagan, direction at shared identity. Hindi pa bago-bago yung commitment dahil lang sa pakiramdam. At pangatlo, missional orientation, laging nakatuon sa misyon. Ang tanong lagi dapat, yung structure ba, yung leadership, yung activities, nagsisilbi ba to sa main mission na pag-abot sa iba at paggawa ng alagad? Kung hindi, kailangang i-adjust. Kaya pala ginamit na warning yung church sa Corinth, Sa 1 Corinthians 13:14. Meron silang spiritual gifts, malamang may mga pagtitipon, pero dahil kulang sa pag-ibig at tamang focus, nauwi sa division at pride. Yung integration pala talaga ang susi. Eksakto. Yung structure at gifts kailangan gamitin ng may pag-ibig at para sa ikalalago ng buong katawan at pag-abot sa labas, hindi para sa sarili lang. At dito, may isang konsepto na nakita ko sa sources na wow, nagustuhan ko talaga. Yung idea na ang pagiging isang formal na iglesia o santuario ay hindi pala dulo ng paglalakbay. Ano yun? Yon. Yung konsepto ng sanctuary as seed reimagined. O yung simbahan bilang sisidlan ng binihi para sa hinaharap. Ang point dito, ang isang healthy at mature na church, hindi lang dapat kontento sa sarili niyang kalagayan. Dapat natural siyang nagiging seed bank. Isang lugar kung saan nagmumula yung mga bagong binhi. Nagtatanim sila ng mga bagong fellowship o small groups sa loob. Nagme-mentor sila ng mga susunod na leader. Nagpapadala sila ng mga tao para magsimula ng bagong gawain sa ibang lugar. Planting new churches. Parang cycle pala siya. Binhi, fellowship, nagiging santuario, formal church, na nagiging source ulit ng bagong binhi. Naalala ko tuloy yung parable ni Jesus tungkol sa mustard seed sa Mark 4 o yung sinabi niya sa John 12:24 na kailangang mamatay yung butil ng trigo para magbunga ng sagana. Ganyan-ganyan nga. Ang tunay na maturity ng isang iglesia, hindi lang nasusukat sa ganda ng building o dami ng attendees or programs, kundi sa kakayahan nitong mag-reproduce, mag-multiply, magtanim ng bagong buhay, mag-mentor ng next generation, palawakin yung influence ng Kingdom of God. Yung formalization kapag tama ang pagkakagawa, yun yung nagbibigay ng resources at stability para mangyari itong multiplication. Kaya bawat iglesia, bawat eklesya, yung Greek word for called out assembly or church, dapat laging tinatanong ang sarili, nagbibigay ba kami ng space at nourishment para tumubo yung mga susunod na binhi? May kwento nga sa isa sa mga material yung Redeemer Fellowship. Pwede mo bang i-share ng mabilis kung paano nila pinagdaanan ito para maging concrete example? Oo. Sige, magandang halimbawa yun. Nagsimula sila bilang maliit na house group. Mga 12 lang yata sila.
Naramdaman nila yung holy discontent, yung tawag na lumago at magkaroon ng wider impact. Pero syempre, andong yung fear. Baka mawala yung intimacy, yung closeness kapag naging formal na. Paano nila na-overcome yon? Anong ginawa nila? Instead na mag-freeze dahil sa takot, nagpatuloy sila sa prayer and study. Nag-identify sila ng potential leaders, pero hindi basta nag-appoint. Nagkaroon ho na ng apprenticeship. Minentor muna sila for a year. Parang yung ginawa ni Pablo kina Timothy at Titus. Gumawa sila ng isang simple at biblical na covenant na pinagkasunduan nilang lahat. May ownership. At pagkatapos ng preparation na yon, formal nilang kinilala yung mga unang elders at ideklara ang sarili bilang isang lokal na simbahan. Ano ang naging resulta? Gumana ba? Ayon sa kwento, oo, nakarana na sila ng growth, hindi lang daw sa numbers, kundi lalo na sa depth of relationships and spiritual health. Yung covenant daw, nagpalakas ng trust and accountability. At dahil clear na yung identity nila at may maayos na leadership, naging mas effective sila sa reaching out sa community nila. Pinakita nito na yung mga principles na pinag-uusapan natin, they work. Yung formalisasyon, kapag spirit-led at relationally rooted, hindi pala siya hadlang. Tulay pala siya tungo sa greater fruitfulness. Napakagandang illustration yan. So, habang papalapit na tayo sa dulo ng paghimay natin, ano yung pinaka-importante, yung pinaka-dapat tandaan sa buong prosesong ito? Para sa'yo na nakikinig, ano yung bottom line? Programs, napakadaling malunod sa mga ito maging busy lang sa church work. Pero, ang pinapaalala sa atin ng mga sulat at higit sa lahat ng Panginoong Hesus mismo ay huwag na huwag nating kakalimutan yung pinakaugat, yung bakit sa likod ng lahat ng ito. At napakalinaw niyan sa Great Commission, Mateo 28:19-20. Humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Yung paggawa ng alagad. Discipleship. Oo, yun. Ang lahat ng structure, roles, ordinances, activities, mga kasangkapan lang dapat ang mga ito, tools, para sa pangunahing misyon na yan. Nagiging makabuluhan lang ang paglago ng isang iglesia, sa numero man o sa organisasyon, kung ito ay nagsisilbi sa paghubog ng mga tunay na tagasunod ni Kristo, yung mga sumusunod sa Kanya at tumutulang din sa iba na sumunod. Itong bakit na ito dapat ang humuhubog sa lahat, sa desisyon ng mga leader, sa focus ng worship, sa klase ng community na binubuo, sa paraan ng pag-reach out. Ito yung pipigil sa isang iglesia na maging inward-focused lang, na maging abala lang sa sariling religious activities at makalimutan yung tunay na dahilan kung bakit siya nag-e-exist. Napakalinaw nun. So, kung ibuod natin yung buong paglalakbay, mula sa init ng fellowship, yung binhi, tapos dumarating yung pagkilala sa tawag ng Diyos para sa mas malawak na misyon. Ito'y nagtutulak sa pagtatayo ng kinakailangang balangkas, leadership, doctrine, ordinances, covenant. Kasabay nito, yung patuloy na pagbabalanse ng spirit at structure laging nakatuon sa misyon. At ang pagiging santuaryo ay hindi pala hantungan, kundi simula ng panibagong pagtatanim ng binhi. At lahat ito nakaangkla dapat sa Great Commission, gumawa ng alagad. Tama. Isang paglalakbay nga ito na nangangailangan ng wisdom, patience, humility at tapang na sumunod sa paggabay ng Diyos. Hindi ito isang formula na kokopyahin lang, kundi isang organikong proseso ng pagiging isang buhay na katawan ni Kristo, isang eklesiya na tapat sa kanyang disenyo at layunin. Kaya, bago tayo magtapos, iiwan namin sa iyo itong tanun para pagnilayan. Kung ang iyong komunidad, ang iyong grupo, ay nasa ganitong paglalakbay mula sa pagiging informal patungo sa pagiging mas formal na iglesia, ano kaya ang isang maliit pero mahalagang hakbang na pwede mong gawin o imungkahi ngayon? Isang hakbang para makatulong na palinawin ang inyong identity o palakasin ang inyong misyon habang iniingatan pa rin yung init at lalim ng inyong samahan. Isipin mo yan. Maraming salamat sa pagsama mo sa aming paghimay dito. Hanggang sa muli.